Nabalot ng takot si Song nang mapagtanto niya ang bigat ng sitwasyon. Kung walang puntos, imposibleng mabuhay sa tore. Naisip niyang naglalakad sa disyerto, tuyo at mahina, na walang paraan upang makakuha ng tubig. Wala siyang pagpipilian kundi makibahagi sa mga hamon at makakuha ng mga puntos. Tinapos ng administrator ang mensahe, at inalis ang chat ban. Galit na ikinuyom ni Song ang kanyang mga kamao. Kung umuwi siya ngayon, maaari siyang maging isang hunter, ngunit siya ay natigil dito, nakikipaglaban para sa kaligtasan. Sinulyapan niya ang espadang nakasandal sa dingding, na pagtantong iyon lang ang tanging sandata niya, at hindi iyon sapat. Sa pagpapasyang subukan ang shop command, natagpuan ni Song ang kanyang sarili na may hawak na isang kalasag sa isang kamay at isang espada sa kabilang kamay, naghahanda para sa anumang hamon na naghihintay. Habang nagsasanay siya, naisip niya ang mga mangangaso na nawala ang lahat ng kanilang mga istatistika sa tower. Kailangan nilang matutunang muli ang kanilang mga kasanayan ng mabilis. Pawis na pawis si Song, tumatalbog sa gilid-gilid habang nagsasanay, alam na walang regular na pagsasanay, hindi niya sila maaabutan. Sa kalaunan, bumagsak siya sa sahig, nagkalat ang kanyang espada at kalasag. Ngunit pagkatapos, muling bumalot sa kanya ang berdeng aura, at ang lahat ng pawis sa kanyang mukha ay tila sumangga sa hangin habang siya ay muling bumangon, handa na para sa susunod na hamon. Minasa niya ang kanyang balikat na may masayang ekspresyon, nagpapasalamat sa nakapagpapagaling na epekto ng waiting room. Pinahintulutan siya nitong gumugol ng sapat na oras sa pagsasanay, at nagsimula siyang maniwala na ang susunod na pagsubok ay maaaring nakakagulat na madali. Ngunit biglang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan, at sa inis niyang napagtanto na siya ay nagugutom. Binuksan niya ang kanyang inventaryo, hinanap niya ito, bigo na wala siyang makitang pagkain sa maraming bagay. Ang waiting room, tila, ay hindi maibsan ang kanyang gutom. Ang kanyang inventaryo ay puno ng mga hindi kinakailangang bagay, at mayroon na lamang siyang 40 puntos na natitira. Kung hindi dahil sa dagdag na gantimpala para sa pagkumpleto ng hamon sa pagsasanay, hindi niya pinangarap na makakuha ng isang kalasag. Sinuri ng kanta ang oras hanggang sa susunod na pagsusulit at nakitang magsisimula ito sa loob ng 17 minuto. Nakatayo sa gitna ng silid, napansin niyang bumagal ang karaniwang pagbaha ng mga mensahe sa chat window habang papalapit ang pangalawang pagsubok. Tinitigan niya ang abiso ng may pagtaas ng pagkabigo, iniisip kung mabubuhay pa ba siya. Ngunit pagkatapos, determinasyon ang pumalit, at nagpasya siyang manatiling buhay anuman ang mangyari. Nag-pop up ang notice, na nagsasabing magsisimula ang pagsubok sa ikalawang palapag sa loob ng 10 segundo. Makalipas ang 1 segundo, nag-update ito, magsisimula na ang pagsubok. Isang prompt ang nagtanong kung handa na ba siya, at kinumpirma ni Song. Ang portal ay lumitaw sa kanyang harapan, na nagpapakita ng isang magandang kagubatan sa kabila. Tuwang-tuwa si Song, tumakbo si Song sa kagubatan na nakabuka ang mga braso, na nagbabadya sa mainit na sikat ng araw. Nagtataka, nagtanong si Song kung ang kagubatan ay sumunod sa disyerto, at ang abiso ay nakumpirma na ang layunin ng paglilitis na ito ay patayin ang pinuno ng orc sa loob ng inilang oras. Ang mga orc, kasama ang kanilang berdeng balat, mga pangil, at mga sandata, ay napuno ang lugar, maraming bilang at nakakatakot sa hitsura. Si Song ay nakatayo sa gilid ng isang bangin, nakatingin sa ibaba sa pamayanan sa ibaba, na puno ng hindi mabilang na mga orc. Nakaramdam siya ng takot nang mapagtanto niyang kailangan niyang bumaba sa isang lugar na puno ng mga orc at patayin ang kanilang pinuno. Nagpatrolya ang mga orc sa kanilang pamayanan, na may hawak na mga sibat at nakasuot ng baluti. Maingat silang pinagmamasdan ni Song, napansin ang kakaibang ingay na kanilang ginawa, na tila wika nila. Ang mga orc guard ay tumahimik, ang kanilang matingkad na dilaw na mga mata ay nagmamasid sa paligid. Nakatago sa ilang kalapit na mga palumpong, pinagmasdan sila ni Song, malalim ang iniisip. Sa mga tipikal na piitan, katwiran niya, kung ang isang orc tribe ay may mga bantay, malamang na mayroong isang mangangaso sa kanila. Isang orc na may mapupulang mga mata at isang nagbabala na aura, ang namumukod tangi mula sa iba, na nagpapakita ng puot. Napagtanto ni Song na hindi siya sigurado na kaya niyang talunin ang isang orc, lalo pa ang isang buong mandurumog. Para malabanan ang mga orc at ang kanilang pinuno,
kailangan niya ng isang grupo ng mga mangangaso, kahit man lang i-rank na mga mangangaso. Ang kanyang mga pagkakataon na magtagumpay ay maliit. Ngunit sa halip na sumuko, tinitigan ni Song ang mga orc ng may panibagong determinasyon. Mabilis siyang nakaisip ng plano at ngumiti, may kumpiyansa. Mayroon lamang isang paraan upang malampasan ang hamon na ito. Kumuha siya ng sulo at sinuri ang kanyang inventaryo, na nagpapatunay na nakakuha siya ng sapat na mga log. Ang kanyang plano ay nahuhulog sa lugar. Pag-abot, inilagay niya ang sulo sa kanyang inventaryo sa pamamagitan ng window ng notification. Nagulat at natuwa na gumana ito. Habang sumisikat pa rin ang araw sa itaas, alam ni Song na sa kabila ng kanilang malupit na hitsura, ang mga orc ay isang disiplinadong lahi. Nagtago siya sa likod ng isang puno, pinapanood ang mga orc na nababalutan ng putik, may dalang armas, at nagpapatrolya sa kagubatan. Alam niyang lalabas ang mga mangangaso sa umaga at babalik pagsapit ng paglubog ng araw, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras upang maisigawa ang kanyang plano. Habang pinagmamasdan niya ang mga orc na nakikipag-usap sa kanilang kakaibang wika, naalala ni Song ang isang detalye mula sa asosasyon ng mga mangangaso. Ang mga orc sentry ay hindi nananatiling nagbabantay sa lahat ng oras at babalik sa nayon upang magpahinga o kumain. Ang kaalamang ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting kalamangan. Ngayon, na may apoy bilang ang tanging pag-asa niya upang masira ang numerong bentahe ng mga orc, alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Naghintay si Dream ng perpektong sandali bago siya nagsimulang maghagis ng mga sulo sa buong kagubatan. Isa-isa niyang inihagis ang mga ito sa mga palumpong, at hindi nagtagal ay nagliyab ang buong kagubatan. Ang mga orc, nataranta, itinuro ang apoy at nag-aagawan ng mga balde, sinusubukang patayin ang apoy. Ang nayon, na matatagpuan sa kalaliman ng kagubatan, ngayon ay ganap na nilamon ng apoy. Alam ni Dream na kapag ang nayon ay ganap na natupok ng apoy, hindi na niya kailangang mag-alala na tumakbo sa mga mangangaso ng orc na bumalik mula sa kanilang pangangaso. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan niyang hulihin ang hindi bababa sa dalawang manggagawa ng orc. Sa gitna ng kaguluhan, 3 orc ang tumakbo sa kagubatan na may mga balde ng tubig. Pinuno ng dalawa ang kanilang mga balde at agad na nagmadaling bumalik, habang ang pangatlo ay akmang pupunuin ang kanyang balde nang sumulpot si Dream sa kanyang likuran. Nagulat, napasigaw ang orc sa takot habang sinasaksak siya ni Dream. Sa mabilis na paggamit ng necromancy, kinain ng Dream ang espiritu ng orc. Umakyat ang ambon ng dugo sa kanyang dibdib, at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Habang pumapatak ang ambon, naramdaman niyang tumaas ng 9%. Noon lang, isang napakalaking orc, twice na kasing laki ng Dream, ang lumitaw sa likuran niya. Sakto namang lumingon si Dream para makita ang orc na umiindayog ng espada nito. Sa isang kislap ng paggalaw, itinaas ni Dream ang kanyang kalasag at naitulak sa lupa sa lakas ng suntok. Ngunit nang idiin siya ng espada, na-activate ni Dream ang kanyang kapangyarihan. Isang asul na aura ang nakapalibot sa kanya, at isang abiso ang kumislap, na nagpapataas ng kanyang lakas ng 4 at ang kanyang liksi ng 2. Sa panibagong lakas, naglunsad si Dream ng isang ganting atake, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Patuloy na nasusunog ang nayon, ngunit mabilis na natalo ni Dream ang matayog na orc, na nilalamon ang espiritu nito. Isinaaktibo niya ang kanyang pinabilis na kasanayan sa pagbabagong buhay, alam na maaaring mapanganib ang anumang paglipas ng pagbabantay. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa tagumpay habang tumaas ang kanyang mga estatistika, tumaas ng 4 ang tibay, 2 ang lakas, at 3 ang liksi. Napagtanto ni Dream na hindi na siya nanganganib na mamatay kapag nakatagpo siya ng isa pang gwardya. Mula sa nasusunog na kagubatan, lumitaw ang panaginip, espada sa kamay. Nakita siya ng mga orc at halata sa mga mukha nila ang takot. Mabilis niyang tinasa ang sitwasyon, 3 manggagawa ng orc, 1 gwardya, at ang matandang pinuno, 5 orc sa kabuuan. Pinuprotektahan ng malaking orc ang pinuno, pinuprotektahan siya mula sa labanan. Malungkot na tumingin ang matandang pinuno at may binulong sa kanyang sariling wika. Isinaalang-alang ni Dream ang kanyang mga pagpipilian at nagpasya na kung maiiwasan niya ang gwardya, madali niyang maabot ang pinuno. Sa isang iglap, kinuha ni Dream ang 3 manggagawa ng orc, mabilis na lumipat mula sa isa hanggang sa susunod,
pinalakas ng pagsipsip ng espiritu ng bantay. Nang may padala ang ikatlong orc sa isang madugong engkwentro, ang sentry ay tila walang banta kay Song. Gayunpaman, lumitaw ang isang napakalaking orc sentry, na inatake si Song ng may brutal na puwersa. Naiwas ng kalasag ni Song ang suntok, kahit na nabasag ang buto ng impact. Ang sentry ba ay lumalaban sa warchief, o tinalikuran ang kanyang tungkulin bilang bodyguard? Hindi pinansin ang sumisigaw na utos ng warchief habang patuloy ang pagsalakay ng sentry. Kinikilala ang sentry bilang ang huling balakid, nakuha ni Song ang isang siwang. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab habang siya ay sumusugod, ang kanyang espada ay tumusok sa orc. Kasabay nito, ang warchief ay nagpakawala ng isang ipoypo ng apoy, at si Song, na nakatayo sa ibabaw ng nahulog na orc, ay naglabas ng isang sariwang espada. Walang pag-aalinlangan, ang warchief ay naglunsad ng isang direktang maapoy na pag-atake, ngunit ang kalasag ni Song ay humawak. Ang warchief, na tila nakatitiyak ng tagumpay, ay nagulat nang makitang lumabas si Song mula sa naglalaho na usok, na hindi nasaktan. Puno ng dugo at paso, nakuha ni Song ang flame-resistant na tagumpay at ang kasamang kasanayan. Galit na galit, ibinukas ni Song ang kanyang mga ngipin, na idineklara ang katapusan ng warchief. Habang sumusulong si Song, ang desperado na warchief ay gumawa ng isa pang nagniningas na puyaw ng tubig, na sumisigaw sa pagsuway. Ngunit mabilis na pinutol ni Song ang magkabilang kamay ng warchief, pinapunta sila sa langit. Ang masakit na mga tili ng warchief ay napalitan ng nakakatakot na titig sa kanyang dumudugo, naputol na mga paa. Tumakas ang warchief sa kanyang mga silid. Ang kanyang nakakatakot na presensya ay hindi napigilan ng pagkauhaw ni Song sa paghihiganti. Sumunod ang kanta, nilaslas ang tela na nagtatakip sa pasukan. Ang tanawing sumalubong sa kanya ay hindi inaasahan. Ang warchief ay yamakap sa isang grupo ng umiiyak at kumakapit na mga batang orc. Isang bata, nanginginig, lumapit kay Song, hinawakan ang kanyang binti at humihikbi. Si Song, na inaalala ang desperadong pag-iyak ng kanyang napatay na mga magulang para sa kanya upang makatakas, ay naramdaman ang kanyang sariling mga luha. Ngunit pagkatapos, gumawa ang bata ng punyal, ibinato ito kay Song. Agad na nag-react, hinampas ni Song ang bata gamit ang pommel ng kanyang espada, na nakakamatay ang impact. Kinasuhan ang warchief at isa pang bata. Alam niyang maaaring maging mapaghiganti silang mga espiritu, nagpasya si Song na alisin silang lahat. Pinugot niya ang ulo ng warchief. Isang abiso ang nagdeklarang clear na ang ikalawang palapag ng Challenge Tower. Nabasag at may galos ang kalasag ni Song. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Ka-recap, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mag-iingat lagi kayo ka-recap. Peace.